Sa gitna ng mga maiinit na isyu sa liderato ng Kamara, isang talumpati ang umalingaw-ngaw na tila yumanig sa mismong pader ng Kongreso. Si Bohidi, dating tahimik sa gitna ng kontrobersya, ngayon ay nagsalita na. At sa bawat salitang binitiwan niya, tila isang matinding dagok ang tumama sa kampo ni Speaker Martin Romualdez. Nagsimula ang lahat sa isang talumpati, isang panata, kung tawagin ng nagsasalita. Sa gitna ng kapulungan ng mga kinatawan, isang lugar na dapat sana'y sagrado, tumayo si Bohidi. Hindi lang siya isang pinuno dahil sa kanyang posisyon, kundi siya ang nagdala ng isang mensahe na para sa marami ay matagal nang gustong marinig. Isang tunog ng pag-asa sa gitna ng malakas na ingay ng pagdududa. Ang kanyang mga salita na halatang pinaghandaan ay naglalayong magbigay linaw at pag-asa sa publiko sa gitna ng iba't ibang isyu sa mga ahensya. Sa kanyang talumpati, mariin niyang sinabi na tungkulin ng lahat ng kinatawan na ituwid ang dapat ituwid at pagbutihin ang pagsisilbi at binibigay na serbisyo para sa bayan. At ang kanyang boses ay malakas na umalingaw-ngaw sa buong plenaryo. Pinaalala din nito na ang sagradong mandato ng pamahalaan ay ang makatarungan, bukas, at responsableng pamamahagi ng yaman at oportunidad para sa lahat ng mamamayan. Tiyakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng bawat Pilipino ay ginagamit ng tama at nakakarating sa tunay na nangangailangan. Sa unang dinig, tila perpekto ang dating ng bawat salita na sinasabi. Isang pangako na layuning ibalik ang tiwalang matagal nang nasira. Ngunit sa isipan ng ordinaryong mamamayan, nasanay na sa mga matatamis na salitang madalas ay hindi nasusundan ng aksyon. Isang tanong ang hindi maalis. Ang mga salitang ito ba ay totoong sumasalamin sa katotohanan o isa lang magandang maskara na isinusuot para pagtakpan ang isang magulo at madilim na realidad? Dahil sa labas ng mga pader ng Kongreso, sa totoong buhay, iba ang kwentong naririnig. Ang mga bulungan ay hindi tungkol sa pondong napupunta sa mga naghihirap, kundi tungkol sa mga pribadong jet, mga mamahaling Patek Philippe na relo, at isang marangyang pamumuhay na malayong malayo sa sinumpaang tungkulin ng simpleng paglilingkod. Habang nagpapatuloy ang kanyang talumpati, lalong lumalaki ang agwat sa pagitan ng sinasabi niya sa entablado at ng nararamdaman ng mga tao sa labas. Ipinagmalaki ng speaker na ang Kamara ay isang tahanan ng may tunay na malasakit at may tapat na paglilingkod. Pero para sa mga kritiko, para sa mga taong matagal nang nagmamasid, ang Kamara ay itinuturing ng ilan bilang sentro ng makapangyarihang interes at umano'y mga pabor, kung saan ang mga usapan ay nangyayari hindi sa harap ng kamera, kundi sa mga saradong kwarto at pribadong kainan. Sa pananaw ng karamihan, ito ang tahanan kung saan ang kapangyarihan ay sinusukat hindi sa serbisyo, kundi sa dami ng pera, lawak ng impluensya, at sa husay na paikutin ang sistema para sa kapakanan ng iilan. Bawat pangungusap ng speaker ay isang kalkuladong pagtatangka na burahin ang masamang imaheng ito. Ngunit sa bawat salita niya, para sa mga mapanuri, mas lalo lang itong nagiging kapansin-pansin. Ang kanyang pagganap ay maingat at kontrolado na para sa ilan ay nag-iiwan ng tanong kung sapat ang damdaming naiparating para sa mga inaasahan ng publiko. Hindi ito ang boses ng isang leader na galit sa korupsyon. Sa pananaw ng mga nanunood, ito ay boses ng isang taong maingat na nagbabasa mula sa isang teleprompter. Ang mga kilos ay formal, ang mga salita ay pinili, pero ang emosyon na hinahanap ng bayan, ang tapang at galit para sa tunay na pagbabago ay hindi maramdaman. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Pagdidiin niya na parang nananawagan ng pagkakaisa. Ngunit sa isip ng mga nakikinig, ang tanong ay pabalik-balik. Totoo bang iisa lang ang hangarin? O sa loob ng sistemang ito, ang kapakanan ng iilan at ng kanilang mga kasamahan ang palaging inuuna, habang ang kapakanan ng taumbayan ay ginagamit lang na dahilan sa mas malaking laro ng kapangyarihan? Ang pagpasa ng pambansang budget ay ipinresenta bilang isang malaking tagumpay, isang prosesong ginawa raw sa liwanag at ng lantaran. Isang budget ng bayan, bukas at tapat daw. Totoo, naging bukas ang mga deliberasyon sa publiko. Ngunit ang pagiging bukas ba nito ay nangangahulugan ng tunay na malayang diskusyon? Isang proseso na sinasabing may malakas na impluensya mula sa Malacanang?
kung saan ang mga boses na kumukontra ang mga kongresista na may sariling individual amendments para sa kanilang mga nasasakupan ay napipilitang manahimik dahil sa lakas ng supermajority na halos walang oposisyon. Ang budget sa huli ay hindi lang listahan ng pera. Ito ay isang dokumentong politikal, isang patunay kung sino ang tunay na nagpapatakbo at kung kaninong interes ang pinoprotektahan. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nagpasalamat siya hindi lang sa mga kaalyado, kundi pati na rin sa mga kritiko. Sinabing, ito raw ang nag-udyok sa kanila na ituwid ang bawat gawain. Pagsasabi niya na parang bukas sa kritisismo. Pero sa likod ng mga salitang ito, may mas malinaw na mensahe para sa mga sanay na sa politika. Ang takbo ng gobyerno ay susunod sa mga itinakdang proseso at plano. Ang mga boses sa labas ay pakikinggan para masabing nakikinig sila. Pero hindi ibig sabihin ay susundin nila. Habang pinapalakpakan pa ang talumpating ito sa Kongreso, sa ibang parte ng gobyerno, ibang tunog ang maririnig. Isang tunog ng pag-aalinlangan at kawalan ng kasiguruhan. Dito, ang atensyon ng bansa ay biglang nalipat sa malaking iskandalo ng mga proyektong flood control. Isang anomalya na sumisira sa tiwala ng publiko at naglalantad sa kalawangin ng sistema. Sa gitna ng imbestigasyon na dapat sana'y magbibigay ng kasagutan, isang opisyal ang humarap sa media at ang kanyang mga salita ay nagdulot ng karagdagang tanong sa publiko habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Nang tanungin kung sino ang mga posibleng kasuhan sa bilyon-bilyong pisong anomalya. Ang sagot ni dating PNP chief at ngayoy opisyal ng DILG na si Azurin Jr. ay hindi ganun kalinaw. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Anya, mga salitang parang hangin na walang direksyon. Para sa mga nag-aabang sa investigasyon, ito ay isang nakakabahalang sagot. Paano magkakaroon ng kredibilidad ang isang investigasyon kung sa simula pa lang ang mga mismong namumuno ay tila walang maturong pangalan, walang masundan na ebidensya o kahit anino man lang? Dito natin nakita ang isang malaking problema sa sistema. Ang investigasyon na dapat sana'y bukas sa publiko para makuha ang kanilang tiwala at tulong ay ginawa sa likod ng mga saradong pinto. Ang resulta, kulang daw sila sa ebidensya. Pero paano sila makakakuha ng ebidensya kung ang publiko na baka may hawak ng mga importanteng impormasyon ay hindi binibigyan ng pagkakataong makita ang buong proseso? Ang isang ordinaryong tao na nakakita sa paglilipat ng mga maleta ng pera na narinig ang mga kwento ay hindi magsasalita kung hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob. Ang mga saradong pinto ay hindi lang nagtatago ng katotohanan. Pinipigilan din nito ang paglabas ng tulong mula sa mga mamamayan. Ang hiling ng mga kritiko ay simple at direkta. Ipatawag ang mga pangalang sangkot, kasama na ang mga makapangyarihang kongresista na binanggit mismo ng mga whistleblower. Hayaan silang magpaliwanag sa harap ng bayan, pero ang mungkahi ay parang ibinulong lang sa hangin. Isang paalala na ang daan patungo sa katotohanan at katarungan ay mahirap tahakin. Lalo na kung ang mga kailangang imbestigahan ay ang mga mismong may hawak ng kapangyarihan. Ang katahimikan ng imbestigasyon ay nagiging isang malakas na ingay na nagiiwan ng tanong, mayroon bang tinatago o mayroon bang pinoprotektahan? At sa gitna ng lahat ng ito, habang abala ang Kongreso sa kanilang mga sarili at ang imbestigasyon ay tila naliligaw sa sarili nitong gubat ng komite at hearing, ang mata ng bayan ay sabay-sabay na tumingin sa Malacanang. Ang sentro ng gobyerno, ang pinakamatibay na simbolo ng kapangyarihan at direksyon. Dito, isang bagong karakter ang pumasok ng administrasyon sa gitna ng lumalalim na conflict. Ang bawat salita niya ay parang bala, eksakto, kontrolado at hindi kailanman pwedeng magkamali ng direksyon. Nang tanungin siya tungkol sa desisyon ng International Criminal Court na ituloy ang investigasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang desisyon na tinutukan ng kasalukuyang administrasyon sa mga opisyal na pahayag. Ang sagot ng palasyo ay maingat na paglayo. Mahinahong sinabi ni Angeles na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi kasama sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte.
Isang pahayag na tila simpleng linya lamang, pero sa mundo ng politika, ito'y parang guhit ng chalk na naghahati sa pagitan ng kahapon at ngayon. Ngunit alam ng lahat, walang simpleng pader sa politika. Ang bawat distansya ay may katumbas na mensahe at ang bawat paglayo ay may tinatamaan. Ito ay isang pagpapakita ng diplomatikong pagsasaayos sa pagitan ng mga kasalukuyang alyansa at nakaraang administrasyon. Pero hindi pa man humuhupa ang alon ng isyong iyon, mas uminit ang sitwasyon nang pumutok ang mga pahayag ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Isa na rito ang matalim na babala ni Congressman Pulong Duterte, isang matapang na pahayag na nagdulot ng diskusyon sa publiko. Sa pagkakataong iyon, ang palasyo ay pumosisyon bilang tagapagtanggol ng kaayusan. Hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. Mariing tugon ni Secretary Angeles. Isang pahayag na halatang sinadyang maging simbolo ng rule of law. Pero para sa iba, pahayag na nagpaalala sa kahalagahan ng pagtangkilik sa batas at kaayusan. Upang palabasing ang anumang marahas na salita ay salungat sa modernong pamamahala. Ngunit sa likod ng mga press statement at diplomatikong ngiti, dumarami ang senyales ng lumalaking lamat sa pagitan ng mga dating magkaalyado. Isang tahimik ngunit matinding tunggalian ng impluensya kung saan ang bawat pahaging ay parang patalim na may halong mensahe ng kapangyarihan. At doon pumasok ang isa pang eksena. Nang tanungin si Angeles tungkol sa matapang na pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na kung siya raw ang Pangulo ay hindi niya hahayaang maupo ang kasalukuyang ombudsman. Ang sagot ng palasyo ay hindi lang simpleng pagkontra, kundi isang malinaw na tugon na nagpakita ng tensyon sa mga pahayag sa politika. Sinabing, Nagkataon po hindi siya po ang presidente, so mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. isang linya na kumintal sa social media at mga balita, matulis, matapang at halos insultong diplomatikong binabalot sa ngiti. Sa isang iglap, lumitaw ang tunay na larawan ng politika, isang larong walang sentimentalidad kung saan ang dating pagkakaisa ay pwedeng mapalitan ng malamig na kompetisyon. Sa bawat tanong, sa bawat pahaging, malinaw na ipinapakita ng palasyo na gusto nitong ipakita sa publiko na sila ang may kontrol kahit pa lumalalim ang mga issue. Mula sa kakulangan ng pondo para sa mga nasalanta ng kalamidad hanggang sa mga biglaang pagpapalit sa mga posisyon sa gabinete, ang mensahe ay paulit-ulit. Ang gobyerno ay gumagalaw, ang pangulo ay abala at ang lahat ay nasa ayos. Pero ang tanong ng bayan ay nananatili. Abala saan? Dahil sa bawat pagkakataong hindi nagpapakita ang liderato sa gitna ng krisis, lumalawak ang espasyo para sa espekulasyon, chismis at pagdududa. At dito pumasok ang pinakamalaking plot twist, ang huling galaw sa tila maingat na orkestradong laro ng paglihis. Biglang lumutang sa headlines ang usapin ng mga ghost farm to market roads sa Davao Occidental. Halos sabay nito, unti-unting nanahimik ang kontrobersya sa flood control scandal sa Luzon. Para sa mga sanay na magbasa ng politikal na galaw, malinaw ang mensahe. May gustong ilihis, may gustong takpan. Isang estratehiya kung saan may mga issue ang pinapansin upang tutukan, habang ang iba ay bumababa ang pansin. Sa harap ng kamera, parang maayos ang lahat. Pero sa likod nito, ang tunay na larawan ay parang chessboard. Bawat piyesa ay gumagalaw hindi para sa katotohanan, kundi para sa kaligtasan ng ilan. Ang plano ay malinaw. Ilipat ang atensyon mula Luzon patungong Mindanao. Baguhin ang usapan mula flood control patungo sa farm-to-market roads at protektahan ang mga kailangang protektahan. Sa pagtatapos ng lahat, ang naiwan ay isang larawan ng mga magkakasalungat na bagay. Isang gobyerno na nagsisikap ipakita ang pagkakaisa kahit may mga pagsubok sa loob. Isang leader na nangangako ng tapat na serbisyo habang ang mga aligasyon ng korupsyon ay patuloy na lumalabas. At isang sistema ng hustisya na tila mas mabilis kumilos para ilihis ang issue kaysa panagutin ang mga may kasalanan. Ang mga tanong ay nananatiling nakasabit sa ere, mas mabigat at mas nakakabahala kaysa dati. Sino ang tunay na nagsasabi ng totoo sa likod ng mga magagandang talumpati at maingat na pahayag? Saan hahantong ang banggaan ng mga malalaking puwersa sa politika? Isang laban na ang talunan ay ang taumbayan.
At ang pinakamahalagang tanong, sa gitna ng lahat ng ito, nasaan ang hustisya para sa isang bayang pagod na sa mga palabas at uhaw na sa totoong pagbabago? Ang sagot, tulad ng katotohanan sa ating bansa, ay nananatiling mahirap hanapin.